Mga igsuon, kumusta? Welcome na usab sa atong tulumanon CCTN International Pinoy Journeys. Ako na usab si Divine Marshall Flores live gikan diri sa New Brunswick, Canada. Sangan sa akong partner nga si Tony Ortega nga medyo busy karong buntaga. Ako una ang makig-uban kaninyo. But this morning, another exciting na usab o inspiring na story sa atong guest ang among ipaambit kaninyo karong buntaga. Usa siya ka international student din he sa New Brunswick, Canada, but recently bag-o lang gyud sila nga nahimong permanent residents din he sa Canada. So ladies and gentlemen, please welcome our guest this morning. Atong istoryahon kalabot siyang journey din he sa Canada, si Edeline Aliligay, gikan sa Laguna, but karon ani ana live sa Moncton, New Brunswick, Canada. Hi Eds, good morning. Hello. Good Yeah, morning, attorney. yeah, good morning ni mo diha. Kumusta? Ito, okay lang. Medyo weekend, so medyo busy. Ah, Magsa-start na yung class ng anak ko, ganun. yeah, tama. Oo. Okay, so before kami magtanong tungkol sa journey nyo, paano kayo, ang bilis nyo naging permanent residence dito sa Canada. But before that, sa Laguna po kayo, you were born in Laguna and doon ka din nag-aral? Hindi po. Bali, ako, Ilongga ako. So, I was born and raised po sa Iloilo. Ah, Tapos, at the age of 24, yata ako lumipat ng Luzon. ba't kayo nalipat ng Luzon? Work. Okay. So, sa Iloilo ka gumagraduate ng college? Yes po. Sa University of Iloilo po ako graduate ng college. Anong program na kinuha or course na kinuha mo doon at that? Bachelor of Science in Accountancy. Okay. And then, na-assign ka sa trabaho mo sa Laguna? Bali, nag-transfer talaga ako ng work. So, yun, naghanap ako ng work sa Luzon. Tapos yun, nakahanap ako sa Makati. Bali, sa Makati kami, ako, nag-work from Iloilo to Makati, ganun. Tapos, yun. Bali, yung Laguna is yung, nung nag-asawa na ako, doon kami nakakuha ng bahay ng husband ko. Okay. So, meaning to say, doon mo na nahanap yung asawa mo sa Manila nung nag-work ka sa Makati? Yes po, doon kami nagkakilala sa work din. Naging magka-office mate kami tapos 'yun. Nung nagpakasal kami, nakakuha kami ng bahay sa Laguna. Pero yung asawa mo, hindi taga Laguna? Hindi po. Bali siya naman sa Bicolano naman siya tapos nung nag-high school siya, lumipat siya sa bahay ng mama niya dito sa Quezon City, Caloocan. Yun, tapos dito siya nag-high school and college na. Tapos yun, nagkakilala kami sa work. Okay. So, okay naman yung trabaho nyo sa Pilipinas, yung dalawa ng mag-asawa. Opo, as in, stable naman. Ako, 12 years ako nag-work doon sa previous employer ko bago mag-move dito sa Moncton. Yung husband ko din, okay din yung work niya. Though, nagpalipat-lipat lang siya ng work, pero stable din naman na po. Pero bakit nyo naisipan na mag-Canada? Actually, COVID talaga ang sa akin personally, yung COVID din. Kasi sobrang takot doon sa COVID na parang walang hospital. Kapag na-hospitalize ka doon sa atin, parang ang hirap. Ganon. Tapos parang yung mga response din ng mga local governments minsan parang disappointing. Tapos ako, especially sa anak ko, sobrang natakot talaga ako na what if magkasakit yung anak ko tapos hindi siya ma-treat, ma-proper treat. Ganyan-ganyan. Basta as a mom, ang dami kong worries noon sa kanya, ganyan. Tapos yun, nakapag-decide ako na, sige, let's try the opportunities nga doon. Kasi nga, yun, may kilala din kami dito, ganun. Okay. So, ang naisipan mo is magpunta ng Canada through student pathway. Yes po, student pathway kasi
may office mate ako na from same din po dun sa work ko sa Philippines. Tapos nag-student pathway siya noong 2018. Tapos yun, kasi na parang naging close na din sila ng husband ko. Actually, sila yung nag-usap tungkol doon. Tapos yun, nag-agree din ako, sige, let's try, ganyan. So, but hindi mo talaga dream na dito manirahan sa abroad or magtrabaho abroad? Hindi po. Never talaga. Yung husband ko talaga yung may dream na pumunta ng abroad. So ako, hindi ko talaga siya iniisip na pumunta dito kasi sabi ko, okay naman yung work namin sa Pinas. Yeah. Parang high paying naman siya din compared dun sa ibang work. Parang stable na talaga. May nakakuha na kami ng bahay, nagkakotse na kami. Tapos, isa lang yung anak namin. Parang okay naman to yung pamumuhay namin sa Pinas. Tapos, yun lang. Dahil lang din talaga dun sa COVID. Saka yun nga din, yun din sa ano din ng husband ko na gusto niya makapag-migrate. Kasi yung, especially sa side niya, yung mother niya, gusto niya na sana makapag-migrate din yung lahat ng mga anak niya kasi parang mas maganda ang opportunities dito sa abroad. Tapos parang sa Pilipinas, parang ang mindset is parang work lang ng work, parang hindi talaga aangat. Yung parang ganun, parang hanggang dun lang. Okay. So, how long yung preparation nyo? Kasi, was it your first time and your husband na mag-abroad? Yes po, first time talaga. Kahit yung tour abroad, hindi po namin nasubukan. So parang ang first abroad namin, yung unang tatak ng passport namin is Canada talaga, diretso Canada. Tapos yun nga, magsistay pa kami dito as migrant. Yung parang ganun. Oo, ganun. Sobrang ano din, overwhelming din kasi parang ang dali lang. I mean, ang bilis. Pero hindi kayo natatakot kasi alam naman natin stable tayo sa Pinas. Pagpunta dito, start talaga tayo from the very beginning, no? Parang nasayang yung lahat ng naipundar natin sa Pilipinas. So walang takot, wala kang ganon. Meron din po. Madami akong worries din nung pagpunta dito kasi syempre start from scratch or parang back to square one ka eh. Parang ganon. Pero prayers, tsaka tiwala kasi parang ang prayers din namin noon, kung ibibigay ni Lord to sa amin, doon niya talaga kami dadalhin at tsaka hindi niya kami pababayaan. So, yun talaga lang yung mindset namin. Tapos, prayers talaga, it really helps. Ang dami naming mga worries na parang uncertain ka minsan, ganyan-ganyan. Pero, as in, trust in the Lord. Okay. So, paano ginawa? Nung nag-decide na kayo na mag-Canada, alam natin mahal yung international student tuition dito sa Canada. So, paano nyo pinaghandaan yun financially, psychologically, at saka yung weather? Nag-research ba kayo kung anong klaseng lugar ang mapupuntahan nyo? Yes, ang dami ko ding binasa at saka pinanood ng mga vlogs nung nasa Philippines, as in napaka-helpful talaga. Yung kinonsider namin nung pagpunta dito, yung yung cost kasi mas mura nga dito sa may Atlantic area compared sa ibang mga big provinces, no. Yung tuition pa lang sobrang ang laki ng difference. So isa 'yun sa pinaka-consider namin. Tapos yung sa weather, parang ang nabasa ko kasi parang mas hindi naman ganoon din kagrabe dito sa Atlantic. Kaya yun. Tapos psychologically, ang effect siguro sa anak ko, yun meron kasi meron akong nakitang mga negative na mga naging mannerism niya bago pumunta dito. Pero mag-get over din naman niya yun. Tapos sa amin naman, mindset lang talaga. Kumbaga, kumbaga naset mo lang mind mo sa pwedeng mangyari dito. Pwede kasing sobrang mahirap, pwedeng sobrang dali. So parang kanya-kanya siyang journey. So parang tiwala lang. Tapos hindi ka susuko, pinili mo yan ginusto mo yan parang ganun. Tapos, yun, alam ko naman na hindi din naman kami pababayaan
ni God especially, tsaka ng mga pamilya din namin na patuloy na nagdadasal sa amin, sa pati yung mga kaibigan namin na naiwan sa Pilipinas. So, anong month kayo dumating dito at anong year? Last year, August 2022, exact August 13 yata kami nagland sa may sa Toronto. Okay. So last year lang. But yung kinuha mong program, 1 year lang, di ba? 1 year program lang po, administrative professional sa NBCC. Oo. Hindi po ba kayo natatakot? Kasi pag 1 year, alam naman natin na pag sa NBCC, pag government college, di ba, may postgraduate working permit. But if you take 1 year program, 1 year lang yung ibibigay. If 2 years, 3 years. Pero bakit 1 year lang ang kinuha mong program? Ano din po, research lang talaga. Kumbaga bago kami pumunta dito, nakaset na talagang mind namin. Dapat PR ready na kami. Tapos dapat alam na namin kung ano yung pathway yung tatahakin namin. Tapos syempre depende din yun sa magiging work ko, tsaka sa magiging work ng husband ko pagdating dito. Kasi nagmatter po talaga yun. Isa po yun sa nakatulong sa amin, kaya medyo maaga yung naging pathway namin. Maaga kami na PR, kumbaga. Research as in, kasi maraming pathway naman dito sa Atlantic. Yung 1 year program, risky po siya. Risky po siya kasi yung PGWP niya is 1 year lang din. Pero kapag ka well research ka, tapos alam mo na yung mga ginagawa mo, posible naman siya kasi I have 2 friends na nandito na 1 year program lang din. So kumbaga same pathway. Tapos kung ano din yung mga naging steps nila noon, almost yun din po yung talaga yung track na tinahak din namin ng asawa ko, ng pamilya namin. Kasi parehas 1 year program. Tapos yun, prayers din kasi that time nung dumating kami dito, nakapost yung express entry ng NBPNP kasi yun yung pathway ng isa kong friend. Dalawa din yata, dalawa sila talaga, yun yung pathway nila. So express entry. Naka-post po yun. So sobrang every night prayers na, and i-lift na yung yung pag-post ng province kasi alam ko yun yung magiging way namin na para mas mapadali, kasi nga 1 year program lang ako. What if, kasi usually kapag other pathway, it will take you more than a year bago ka ma-support ng employer or bago ka ma-endorse sa ibang program nga ng province. So risky siya talaga sa 1 year program. Pero marami naman ding mga extensions na binibigay yung province lately. So pero iba-iba din kasi siya every year, so hindi ka din mapanatag. What if next year hindi naman sila mag-extend ng mga OWP natin, di ba? Ganon. So isa po yun sa mga consider namin talaga. Okay. But before your PR journey, paano nyo pinaprocess? Before that, nung dumating kayo dito sa Moncton, Canada, ano yung mga challenges na encounter nyo? Sa akin as a mom, yung pagbalanse ko ulit ng oras ko, kasi hindi naman, kasi as a student, 'di ba? Tapos nag-part-time pa ako. So yung talaga, yung time management, yun isa yun sa mga naging adjustment ko. Tapos yung mga gawaing bahay. kasi sa Pilipinas may kaagapay ka, makakakuha ka ng kasambahay, 'di ba? Dito wala. As in, gagawin mo lahat. So, isa yun, pag lalaanan mo din ng oras yun. Yung sa husband ko naman, kasi hindi naman agad-agad makakuha ka ng trabaho na swak sa'yo or swak sa experience mo. So, yun yung challenge sa una, kasi nakailang work siya, pang-apat niya yung current work niya ngayon. Pang-apat niya, yun yung job na, yun talaga yung field namin. Yung kumbaga ganun. So, start from scratch din talaga. Tama. Oo. Pero, hindi nyo naisip na nag-regret or babalik sa Pilipinas dahil sa mga trials na yon? Hindi pa naman so far. Tsaka parang naman, siguro yung may isip ko, siguro babalik pa din naman ako ng Pilipinas. Pero not for now kasi
masaya din kami dito eh kasi parang chill lang din Mhm. nung nagka-stable job na kami ng husband ko, lalo na nung na-PR kami, Mm. mas relax. Aha. Less yung biyahe. Yeah, kasi Isa yung mga biyahe papasok ng work, less. Kasi, di ba, walang traffic masyado, ganyan. tama. Tapos, 15 minutes lang nasa office ka na. Unlike nung sa previous work ko, one way, 1 hour, ganun. Tama. Oo. Pero paano, kasi sabi nila, pag nasa abroad ka, yung iba nga parang wala ng time to go to church, to attend mass. Parang yung relationship niya kay God, parang lumalayo. So, sa inyo, sa inyong mag-asawa, anong ginawa niyo para hindi, 'di ba sometimes parang work, work, work na lang ang naka-focus na kasi dollar yung income mo. Tapos sometimes kailangan pa natin magpadala sa pamilya natin sa Pinas kung may nangangailangan. Sa inyo na part, anong ginawa niyo para hindi naman makalimutan, hindi mailayo kay Lord? Kasi kami ng husband ko sa Pilipinas pa lang, sobrang active kami sa church. So, parehas kami nagsiserve sa church. So, dito, isa yun sa sa pinaka na-miss ko na bagay, yung mga traditions natin sa Pilipinas, isa yun kasi dito kahit yung misa nga hindi daily sa simbahan eh. Kumbaga maghahanap ka kung gusto mo magsimba araw-araw, maghahanap ka ng may misa, ganun. So, yung kami ng husband ko kasi, ang deep naman na kasi yung relationship namin sa kanya. So, parang ako, nung lumipat dito, hindi na ako nakakasimba daily. Doon sa amin, nakakasimba ako every night. Mm. Kasi malapit lang din yung church sa bahay namin. Kahit na nag-work on-site ako, na dumadaan ako sa simbahan bago ako umuwi kasi malapit lang sa bahay namin. So dito, since ang work namin naman is from Monday to Friday lang, banking days. So nakakapag-spend kami talaga ng time na makapag-serve pa din sa church. So yun, makakapagsimba every Sunday. Kung hindi man kami nakakasimba daily dito, gawa nga ng limited lang yung mga masses, Mm-mm. mini-make sure namin talaga na nakakasimba kami every Sunday. Okay. Pero may mga organization ka ba na or community na nag-join dito sa Canada? Luckily, meron na ding Couples for Christ dito, tsaka yung choir na ano na put up na ng mga naunang mga Filipino dito. So nakakapag-join naman kami kaagad. Nakaka-excite yung mga all Filipino choir. Mm-mm. St. Agustin na nag-serve, lalo na pag Tagalog ang kinanta during the mass. 'Di ba? Tayong mga Pinoy parang nakaka-inspired. Nakaka-inspire. Tapos after mass, lumalapit sila sa inyo. Uy, sobrang na-bless kami ngayon. Kasi gano'n. kasi kayo kumanta, tas Tagalog. Yung mga gano'n. Namimiss din kasi nila. Oo, tama. So kami pala ni Edeline pareho tayong graduate sa Couples Sabay. Press, 'di ba? Classmate tayo. Classmate. Pero sa Pinas, hindi kayo member ng Couples for Christ. Hindi kami member ng Couples for Christ doon kasi member kami ng Familia. So parang pareha sila. Oo. Parang mga Couples for Christ din yata yan dati. Mm. Pero parang hindi naman nabuwag, nag-separate lang. So doon sa parish namin sa Laguna, Familia yung meron. Kahit na nandito kami, ano naman, nagkikipag-communicate naman kami doon, kasama pa din kami sa mga GCs nila, invited pa din naman kami sa mga usap-usapan, ganun. So, parang dalawa na siya. Meron kami sa Pilipinas, Familia, meron kami Couples for Christ dito sa Moncton. Okay, so importante talaga yun, no? Na may community ka Oo. just to para hindi ka mapalayo kay Lord. Oo, tama. Kasi yung mga kasama mo doon, may fellowship kayo, may may household kayong tinatawag na nakapag-talk kayo about God, nakapag-share ng mga experiences, tsaka nakapag-guide ng bawat couple, parang ganun. So, yung one-year program mo, natapos na, gumagraduate ka na Opo, graduated na po ako ng June. noong June. Okay. But,
pag-graduate mo, nag na ready na yung yung papers mo, nakapag-apply na kayo ng PR? Yes po, kasi isa din po 'yun sa plus kapag kasama mo yung husband mo dito no sa student pathway kasi may another pathway pa kasi siya as individual pwede din siyang mag-apply. So kapag isa nag-apply sa inyo as family, damay na kayo lahat. Ganon. So, 'yun, nakapag-apply po parang March yata. So ikaw ang March. apply or yung husband mo? Yung husband ko po as sa Express Entry, sa NBPNP Express Entry, Employment Connection. Employment connections. Yeah, nag-express kami nung na-lift yung pag-post nila, yung nag-open ulit yung Express Entry ng province. So, around March yun eh. So, nag-submit kami agad ng expression of interest sa province. Tapos, after parang 24 hours lang nagka-ITA na kagad. Yes, nagka-ITA na kagad. Tapos, magsasubmit na kagad ulit sa province nung ITA mo. Isasubmit mo na doon lahat ng mga documentations mo, ganyan. Tapos, 1 month din yung hinintay namin bago kami nagka-nomination. And hindi na kailangan ng proof of funds? Yung express entry po, kailangan. Hindi lang siya kailangan kapag naka 1 year experience ka na or nakaipon ka na ng 1,560 hours dun sa tier na yon. Eh kasi ang ginamit ko, since yung husband ko, di ba August lang kami dumating, so hindi pa namin yun mako-complete yung 1,560 hours. So ang ginamit kasi namin na tier, yung previous niya na tier, yung nasa Philippines. So yun, may may proof of funds. May proof of funds. Okay. Okay. Pag-usapan natin yan sa pagbabalik natin kung paano nyo na-research, paano nyo ginawa para sa mga ibang kasamahan natin no, na gusto din na maka-experience. Kasi medyo mabilis yung sa inyo, di ba? Kasi nga may mga kasamahan kayo na ganun din yung ginawa nila. Ganun yung pathway. Yeah, ganung pathway. So baka makakuha tayo ng idea no galing sa inyo kung paano nyo ginawa. But sinubmit nyo nung March, nag-approve. Nagkaroon kami ng nomination din after a month. After a month. And sa then, province yun. Tapos, nakalink na siya sa GCK. Tapos, kasi bago ka mag-submit ng expression of interest sa province, dapat may GCK ka na. So, may profile ka lang, kumbaga, doon sa federal. Profile lang. Kasi, ang profile mo doon, doon nila ililink yung nomination. Okay. And then, para submit ng expression of interest, di ba? Opo. Oo. So, yung experience ng husband mo sa Pinas, yun yung ginamit? Opo, kasi meron siya, kasi nasa tier 2 siya ngayon dito nasa tier 2 siya sa work niya ngayon. Tapos, may tier 2 experience siya doon sa Philippines for yung 10 years na activity mo for 10 years, meron siya doon tier 2. Kasi ang nasa tier 0 yung last na tier niya, yung pinaka-recent niya sa Pilipinas bago pumunta dito, tier 0 yon. So yung work niya na nakuha dito is tier 2. So dapat meron siyang tier 2 din sa Pinas. So meron naman. Okay, so we'll discuss that after this break. Standby muna, babalik tayo after this commercial break. Balik ta mga igsoon sa atong tulumanon CCTN International Pinoy Journeys. Ug nihigayon na ato ikauban pagbalik si Edeline Aliligay para atong istoryahon kalabot kung unsa kapaspas sila nga nahimong permanent residence diri sa Canada. Niabot sila August 2022, nahimo sad silang permanent residence August 2023. Anong date kayo naging PR dito sa Canada?
yung COPR po namin, nakadate siya as August 7. Okay. Pero yung approval letter, yung approval ng PR namin is July 6. Kasi yung finalization stage yun from July 6 to August 7, doon kami nag-submit ng photos para sa PR card. Tsaka yung confirmation na inside Canada kami. Kasi parang iba ang process kapag ka outside Canada ka na PR. Okay. Mm-mm. So anong feeling nung na-approve na yung application niyo for permanent residency? Actually, that time na lumabas yung yung na-receive namin yung email, busy kami noon kasi nasa quarter end closing kami ng sa work namin. So, busy talaga kami, may kausap ako sa phone. Tapos kasi 'di ba, account ni Jan yon, si Jan yung main applicant. So, sa kanya yung nagda-direct yung email ng IRCC. So, siya ang naka-receive. Nagtatatalon na siya sa likod. Oo. Ako may meeting pa ako, may kausap pa ako sa about nga sa quarter end closing namin. Yun, as in, late na siya nag-sync in sa akin kasi parang ang tagal pa ng duration ng call ko, ng meeting ko. Bago ko na-entertain si Jan na, uy, PR na tayo, ganun-ganun. Tapos yun, nag-hug lang. Tapos, ayun, thank you sa kay God talaga agad. Mm-mm. Kasi si Lord talaga ang nagbigay ng daan, no? Kasi Oo. wala kayong plano na magpunta dito sa Canada. Ano bang advantage kung magiging PR na kayo dito? Ano sa tingin mo? Number one siguro less na yung syempre yung stress kasi may peace of mind ka na. Number one yun sa amin dalawa kasi yun talaga yung din namin yung purpose para matapos na kasi para wala na kaming worries pa sa susunod, 'di ba? Kasi nga risky nga yung ginawa namin kasi 1 year program lang. So, yun. Pero yung advantages naman kung based din dun sa sa mga benefits meron like makakapag-avail ka na ng child care benefit, yung CCB sa bata, ganyan. Tapos, yun, makakauwi ka na kasi hindi na ganun ka, madaming requirements pag bumalik ka, yung mga ganun. Tapos, ano pa ba, pwede ka nang makapag-loan ka na sa Mm. bank dito, ganyan. Mm-mm. Kasi iba ang process kapag hindi ka pa PR, kapag gusto mo bumili ng bahay, iba din yung process noon, ganyan. Okay. So, ano yung plano nyo ngayon na naging PR na kayo? Anong mga long-term plans nyo? Yung long-term plans, gusto ko din kasi mag-invest din sa mga properties dito kasi parang maganda siya kapag gusto na namin mag-retire din. So, yun. It's either bahay, tas kumuha ulit ng another bahay, paupahan, ganyan. Sa mga talaga, real properties, ganyan. Tapos, para din, in preparation din sa college ng anak namin. Kasi, di ba, wala naman din tuition hanggang high school. So, yung college talaga, yun mahal. Tama. So, though, dito kasi, ang uso dito kasi, di ba, nagsa-student loan sila. May ganun sila. Kaya, yung mga nag-university ay nakakapag-aral din. Kasi nga, yung mga anak nila, pagka-graduate, sila na nagbabayad. Yeah. Yun. Gusto na din naman namin tanggalin yun sa anak namin na kami na din yung gagasto sa, sa college niya. So, yun, ipon. Pa yung anak mo, ilang taon pa yung Matagal. 6 years old lang. 6 years old? Kaka 6 lang niya. Sabi ng anak mo, grabe Meron naman, college agad. Mahaba pa yung mahabang ipunan. Oo. Ganun po. Oo. Para din sa retirement, pag na. So you have no regret na pumunta kayo dito? Parang everything just fall into place? Parang, Opo, wala. Sobrang, pag naiisip nga namin, sabi namin, sobrang blessed natin sa mga nangyari nga. Ito nga, nandito kami, yung work namin, maganda din yung work na nakuha namin dalawa, hindi toxic, tapos hindi nakakapagod, may quality time kami sa anak namin kasi banking days is Monday to Friday, yung weekends namin, nakakagala kami, nakakapag-spend kami ng time sa church, yun, nakakapag-fellowship, ganyan. Sobrang iba siya, sobrang relaxed dito compared din naman sa Pinas kasi mga work namin dun sa Pinas medyo
iba din yung mga kailangan, iba yung mga needs, parang business needs, ganyan, parang basta dito relax lang. Mm-mm. Tapos yung mga colleagues, ano din, madaling kausap, yung mga ganun. Mm-mm. Diverse, very diverse din kasi dun sa work namin. So, yun. Aha. Pero hindi ka ba naging concern dito kasi sabi nila legalize yung marijuana. Tapos parang yung mga bata, ang daming rights nila na halos hindi tayo Oh, pwedeng magdisiplina sa mga anak natin. Wala kang mga concern tungkol dyan. naku, madami. Sila, di ba? Naku, attorney, madami. Sobrang dami. Lalo pagdating sa anak namin, madami talaga. Kasi ang daming pros and cons din naman of coming here. Isa yan sa cons yan, yung tinuturuan sila maging independent at a young age, di ba? Tapos, as you mentioned, yung legalize yung marijuana dito. Tapos, alam mo yun, ang pagdisiplina ng mga bata dito iba sa Pilipinas. So, isa yun sa mga adjustment din na ginawa namin dito. As until now, nag-a-adjust kami kasi ang anak namin sobrang liit pa. So, yung approach ba kung paano mo siya padalakihin at paano mo siya i-guide na ma-maintain yung culture natin. Yes. Yun isa sa mga pinagpipray din namin talagang mag-asawa kasi challenging talaga yung parenting din, lalo dito. Kasi yung exposure nila sa school, Mm-mm. iba talaga, 'di ba? Especially Opo. yung mga anak natin if doon sa Pilipinas nag-aaral sa mga Catholic school, 'di ba? Or Christian school. And then pagdating dito, wala naman hindi sila nagpe-pray sa school kasi nga iba-iba yung lahi, iba-iba yung religion. Opo. Parang gano'n. Opo. Oo, challenge Opo. talaga 'yun. Mm-mm. Kaya yun po, dapat talaga sa parent yung pag-guide, tsaka pag-maintain ng mga ano natin, yung mga tradition at yung culture natin, kung paano din tayo pinalaki dati. Yun po, sana kami nag-ask din talaga kami din ng help tsaka ng prayers. Prayers kami lagi kay God kung paano. Yun, especially sa anak namin. Kasi isa din yun sa worry ko, baka hindi ko siya mapalaki ng tama dito kasi iba nga talaga din ang kultura dito. So, prayers, tsaka yun, And guidance. well, it is true. Siguro pag malaki na yung anak mo na dinala mo dito, tulad ng sa amin yung eldest namin, 70 na. So Mm-mm. naintindihan na niya kung anong tama, anong mali, 'di ba? Naintindihan na niya kung anong disadvantages pa sobrang liberated, sobrang independent. Kaso lang yung mga maliliit tulad ng sa akin na Oo. parang kasi nag-grade, 7 years old siya nung dumating dito. Parang batang-bata pa. So, ang nagisnan niya, yung ways dito, di ba? Opo, opo, isa po 'yan. Tapos iba ang turo nila sa school. Kumbaga sa atin yung education sa atin sobrang compressed. Mm-mm. Dito naman sobrang relax sila kaya gustong-gusto ng mga bata dito. Walang assignments, walang inuuwing assignments, gano'n, 'di ba? Parang Tapos puro laro sa school. hindi sila stress dito. Yung Hindi sila stress. Parang yun din kasi yung focus nila sa mga bata, yung mental health, hindi talaga yung kasi parang yung tinuturuan na sila maging independent, tapos lahat tinuturo na sa kanila as if yung rights nila, ganyan edad. Alam mo yun, pero parang minsan magugulat ka na lang sa mga the way kasagutin ng anak mo parang ganun. pero I think sa college iba na. Kasi tayong dalawa, di ba, Oh, naka-experience tayo ng Canadian iba sa school. education. Iba sa college, sobra naman Diyos compressed ko, yung college dito. sobra naman sila makabigay ng assignment test at ano-ano. Di ba? Oo, sa college sila may stress. Kaya maganda din naman talaga na bata pa lang sanay na sila sa ganun. Mm-mm. Kasi tayo, naman may adjustment din naman tayo na nag-aral tayo dito. Pero sila siguro, lalo silang masya-shock pag sa college sila kasi sobrang busy. Tama, tama. Mm-mm. Daming assignments. Kasi yan yung problema natin, di ba? Nag Opo, pa at the same time nagtatrabaho pa, ang daming oo. assignments, may test pa, may research pa.
Grabe. Oo. Tapos may practicum pa. Ang daming simulations, may practicum pa. Ang daming presentation. Diyos ko, Lord. Pero So, in fairness naman, sobrang na-appreciate ko kung paano din naman yung college nila dito. Kasi parang education. natututo ka talaga. Mm, Matututo ka kasi practical. Sobrang practical siya. As tama. in, kung ano yung program mo, ito yung target na field mo, Mm. lahat ng mga skills for that field talaga i-cover nila. As in, matututo ka sa dami ng assignments. Walang masyadong minor subjects, no? Oo, walang minor. Diretso agad. Oo. Diretso agad. Sometimes, mahirap, lalo na pag sabay-sabay yung mga deadlines. Oo. Mm-mm. Totoo, isa yan. Kaya time management din sa school. Mm-mm. So doon tayo sa journey nyo papunta na sa pag-apply nyo ng PR. Ang naging principal applicant ang husband mo. Yes po, yung husband ko, yung open work permit siya. Open work permit holder siya. Siya. So ang ginamit ng experience yung sa Pilipinas. Sa Pilipinas, opo. Mm-mm. And then ang pathway niya is Employment Connect. Yes. Yeah. In NB, PNP, Express Entry, Employment Connection. Kasi yung Express Entry program ng province ng New Brunswick, Employment Connection, Student Connection, tsaka yung on demand. Oo. So yung na-fall siya dun sa Employment Connection kasi hindi naman siya nag-aral. Kasi sa Employment Connection kapag ka may valid job offer ka, Yeah. pwede ka na mag-apply. Mm-hmm. Okay. Oo. So, at least mabilis siya. Baka may nanonood sa atin na may planong, pumunta dito sa Canada as student. Anong maipayo mo sa kanila? Dapat siya, ready siya mentally, physically, emotionally. Lahat. Kasi physically kasi hindi mo sure kung anong magiging work mo pagdating dito kasi most of the student ang allowed lang na mostly na part-time sa kanila is yung talagang ma-physical. Yeah. It's either sa retail ka or sa food service ka. Ganon siya. So, kung sa office ka nag-work dati sa Pilipinas, pagdating mo dito, ang chances nag-aaral ka, magtatrabaho ka sa ganung mga part-time. Sobrang siya, nakakapagod. So, dapat ready ka din sa physical mo. Tapos, yung emotionally, kung solo ka dito, solo applicant ka, ang mas-strike ka din talaga ng homesick. Kasi ako, kasama ko na pamilya ko, pero yung weather dito talaga siya ng depression. Kasi paglabas mo ng bahay, ang gloomy, yung parang ganun. Tapos, ako naman, wala naman akong mamimiss din na pamilya ko kasi kasama ko sila. Pero parang nakaramdam pa din ako ng lungkot noon, nung time na yon, nung winter. Oo, kasi seasonal, siya, di ba? Driven siya. Yung depression na yon, yung ganung klaseng depression. Tapos, mentally, yun din, mindset mo lang talaga na magsa-start ka talaga from scratch pagdating mo dito. Kasi, hindi din agad-agad kasi kailangan mo ng Canadian experience. Katulad sa husband ko, inaccept niya kung ano yung work na meron pagdating namin. Tier 0 siya galing sa Pinas, pagdating dito nasa food service siya, which is wala siyang experience. Hindi siya sanay ng gawain sa bahay, pero binasok niya yung ganong work. So, isa yun sa mga i-consider ng yung nagpaplano pumunta dito. Tsaka, dapat ready ka din financially kasi magsa-start ka from scratch, magugulat ka, iba, dollar kasi dito, di ba? So, parang hindi pwedeng wala kang baon. Dapat, as much as possible, paid mo na yung tuition mo. Kasi hindi siya kaya ng part-time muna sahod. Hindi siya kaya bayaran yung buong tuition mo. Isa yan minsan sa mga uh, misconception sa mga student doon. Minsan yung mga agency nagsasabi sa kanila na kaya mo bayaran yung tuition mo pagdating doon kasi magtatrabaho ka, pero hindi kaya kasi may limit naman yung number of hours ng mga student. Though dito ngayon tawag doon, unlimited number of hours pa yung allowed sa mga student. Hindi naman natin alam
kung i-open nila ulit yon. Kasi for this, ano lang yon, hanggang this year lang yon. Tama. Kaya yun, dapat ready ka din financially kasi sobrang hirap, hindi mo kayang mabayaran yung tuition mo ng part-time lang. Pati pa yung may rent ka pa, yung ano mo pa, yung pagkain mo pa pagdating dito. Diba? Yun, dapat ready ka. Sabi ng iba, scam ba ang pagpunta dito? Partly medyo kasi yung sinasabi nila kasi yung healthcare, 'di ba? So may ano din 'yon. Medyo doon talaga din ako na disappoint sa part na 'yon kasi kami sa Pilipinas, since may HMO tayo, may mga card tayo, 'di ba? So parang ang bilis ng access natin doon, ang daming mga professional doon, daming doctors doon. 'Yun yung isa sa mga mga medyo hindi maganda dito kasi ang hirap, lalo na ako, may anak ako, sobrang bantay, sarado ko yung health ng anak ko, lalo pagdating dito, mag-a-adapt pa siya sa weather, ganyan, sobrang naging sakitin siya pagdating dito. Tapos, pagpunta mo ng hospital, hindi ka kaagad i-treat. Yun, disappointing yun as a mom, as in grabe na, parang, hala, hanggang kailan na ganito? So parang kailangan ko na lang maging healthy lagi. Kailangan hanggang healthy ng anak ko lagi kasi hindi ako agad-agad makaka-access. Lalo pa pagdating mo dito, hindi ka naman kagad-agad magkakaroon ng family doctor. So, mahirap makakuha ng referral sa mga specialist, ganon. So, isa yan talaga sa medyo nakaka-disappoint doon sa kasi sinasabi nila, 'di ba, healthcare sa Canada, libre, ganyan, libre naman talaga. Kasi lahat pantay-pantay kayo. Doon sa part niyan, lahat pantay-pantay kayo. Walang VIP. Kumbaga, oo, mayaman mahirap maghintay ka kung kailan available yung doctor. Pantay kayong maghintay. Pantay kayong naghihintay. Kasi doon sa Pilipinas, kapag ka may HMO ka, ang pinaka-longest mo na stay sa ER siguro bago ka matreat, 1 hour. Oh, kasi ano pa nga yan maisisikan na kagad ng doktor, may attend na kagad ng doktor sa'yo, tapos iti-treat ka na kagad, ganyan. Pero baka exaggeration lang din yung 1 hour kasi hindi naman lahat ganun. Depende naman yun sa kung ano meron doon ngayon sa hospital, di ba? Pero naka-experience ako sa anak ko nung sumakit yung tiyan niya, dinala namin sa hospital. Dumating sila doon 12 midnight na nakita sila ng doktor at 8 a.m. na the following day. Pero sobrang sakit dahil sa ubo niya, parang masakit yung chest niya. Oo. Kaya namin ang nurse na sobrang sakit. Binigyan siya ng medicine para pain reliever. Nakatulog siya. So, nung 8 o'clock ng umaga na okay na yung doktor, in-examine lahat. Yun lang din yung advantage. In-examine na lahat, x-ray, lahat-lahat na test na gawin. Tapos, paglabas ng result, mga 9 o'clock, may peace of mind silang lumabas ng hospital. Kasi nandun na yung result. Na-check na. Oo. Kompleto na. Oo, negative lahat and everything. So, mawala na yung worry mo. At saka wala talaga silang binayaran na mo. But the only problem is you have to wait. You have to wait lang talaga. Oo. Oo. Kasi, yun nga, kulang yung ating mga din dito, mga doctor. So, isa din yun sa kaya yung Canada nag-i-invite, di ba, ng mga professionals din na pumasok dito kasi kulang din talaga. At saka nurses, kulang sila ng mga professionals dito. So, I hope i-open nila yung para sa mga doctor at nurses. Siguro sana luwagan din yung process para kasi ang dami natin talented na mga doctors at nurses sa Pilipinas, sayang. Meron nga ako nakausap na doktor, sabi niya yung digestive system at saka organ ng tao, pareho lang yun. Diba? Yung kung ano yung digestive system natin sa Pinas na pinag-aralan. Hindi naman nagbago nung lumipat ng Canada. Yung organ nila dito. So, bakit kailangan pa? Yung mga ganon. Opo. Yung ma-solve nila. But I'm so happy sa nangyari sa nyo na sobrang mabilis. God is really good.
parang nakakagaan ng loob, no, na secure na ang pagstay nyo dito dahil nga permanent resident na kayo. I think the only difference between permanent residents and citizen sa Canada is yung right to vote lang. Lahat, voting rights. yeah. Ay, yung passport, yung no visas. Passport. No visa. Pwede na mag-travel around the world without all other rights and privileges yung PR are the same. Yeah, are the same. except yung pagbutar niya at saka pag-travel using the Canadian the Canadian passport. Tama. Yeah. Okay, so Eds, thank you very much for your time. Hopefully sa mga may nakikinig na nagplanong pumunta dito sa Canada or may mga nandito sa Canada na gustong malaman kung paano nyo ginawa. So, ang daming pathway para sila pwedeng maging permanent residents dito sa Canada. So, baka may mensahe ka pa, go ahead as your parting message. Trust in the Lord sa whatever decisions na nagagawin nyo at manindigan. Kasi para kapag yung Canada hindi naman siya heaven kasi yun yung sinasabi nila eh. May mga ganun daw yung mga nandito sa Canada para feeling nyo heaven na pag nandito kayo. Hindi, parehas lang din po yun. Kumbaga kung ano yung battle mo, kung saan ka man sa mundo, parehas lang po kung ano dito sa Canada. So, yun. Basta manindigan and trust in the Lord po. Yeah, yun yung importante. Okay, thank you very much for your time and hopefully may nakukuhang leksyon at saka na-inspired yung mga televiewers natin sa story mo na 1 year lang dito sa Canada at naging permanent residence na. So, ganun kabilis. But of course, if you have any plans to come here, you have to pray for that. Kung yun ba ang gusto ni Lord para sa'yo, di ba? Tama. Di ba? Or siguro hindi ngayon, but in God's time. Di ba? Para yung time. In God's perfect time. Oo. Tama. Okay. So thank you very much, Ed, sa time mo and congratulations. And to all our televiewers, thank you for watching us and we're inviting you again next week. Dinhi lang sa atong tulumanon CCTN International Pinoy Journeys. Have a nice day, everyone. God bless.